maging Monsignor, ginawang Monsignor. Ang problema, pag walang balak ang paring mag-Monsignor, hindi marunong magsuot ng sash, yung paha. Sa sobrang sip-sip ko dyan, ako ho ang nagsusuot ng paha sa kanya nung seminarista kami. Kaya sabi ko, bawat sinusuotan ko si Monsignor, malamang hindi ako nito mapapalabas sa seminaryo. Kaya lang, nung siya po'y napalitan na, yung sumunod, palalabasin na po ako, no? Pero ganun pa man, Monsignor, salamat po na ako po'y naanyahan niyo muli. At kagaya dati, hindi pa rin nagbabago ang Prex, ang dahil bulaklak, parang El Shaddai pa rin po, ano? Kaya hindi na ho ko dito pupunta, baka magmukha po ko Santo Niño, mag-away pa ho kami ng mahal na birhen ng Peña Francia, no? Alam niyo po, salamat sa Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon, nakikisama. Mukhang iniintay lang tayo matapos, as uulan na, no? Ewan ko ba ba't hindi ulanin yung Congress, diba? Kaya Senado, no? Pero alam niyo, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo muli ng pagkakataon na ipakita na ang pananampalataya ay walang pipiliing panahon. Alam man natin na magkakabagyo, nandito pa rin po kayong lahat sapagkat gusto niyong panindigan ang pag-ibig natin sa Diyos at hindi kayo magkaroon ng pagkakataon na hindi makabili ng strawberry. Alam na natin yan, no? Kailangan makapag-uwi kayo ng walis. Alam niyo naman, maugali na matatanda gusto magwalis. Ano po? Pero lagi ko nga po sinasabi sa inyo, dapat pag Katoliko ka, masaya ka. Kasi unang-una, kaya ka ginising ng Panginoon, hindi kanya ginising para sumimango. Tama ba? Pag kayo nagigising sa umaga, ngingiti kayo, tanungin niyo ako, bakit? Mas malakas pa. Dalawa lang yan. Una, hindi naman utang na loob ng Diyos na ginising niya tayo. Pangalawa, wala tayong karapatang sumimangot kung hindi ka namang kagandahan at kagwapuhan. Tulong mo na lang sa sarili mo yan. Kasi imagine mo, pangit ka na. Masama pa ugali mo, pati kang chismosa ka pa sa parokya. Baka matokhang kayo dyan, ha? Mag-iingat tayo sa pagsimangot sapagkat tinitignan tayo ng buong mundo kung paano ba ang itsura ng isang taga-simbahan. Lalo na pag kayo ay Prex, huwag kayo magtaka kung wala na sumasali. Paano tinitingnan yung mukha nyo? Kung ganito lang magiging itsura ko, pa naging Prex ako, mag-i-iglesia na lang ako, di ba? Kailangan makita sa atin ang liwanag ni Kristo kahit sa kadiliman ng mundo. Di ba ang dilim ng Pilipinas ngayon? Pero nagpapasalamat tayo kay Lord, umulan ng umulan. Dahil doon nalaman natin ang dami nagnanakaw sa flood control. Di po ba? Huwag kayong mag-alala. Nagsalita po ako sa isang recollection sa mga congressman. Sabi ko sa kanila, magpakabait na kayo. At dapat mabait. Kasi pag ang tao nagbabait-baitan, napupunta sa langit-langitan. Ha? Hindi aabot yan sa langit. Pero ito dapat ang tanungin natin ang sarili natin. Ano, tanungin niyo ako, ano? Ano? Bago tayo magtuturo na korap ang mga politiko, baka naman tayo rin korap. Baka tayo rin ay may sariling kasalanan at may ambag tayo sa nangyayari ng lahat ng ito. Ang ganda ho ng topic na ibinigay nyo sa akin. 40 minutes ako magsasalita, ang biyahe ko 6 na oras. Diba? Ganyan po ang pagmamahal sa inang simbahan, no? Talagang sabi ko talaga, nung umakit na kami mo, Senyor, sabi ko, grabe yung tao. Baka pagtingin mo, wala nang tulay, natakot ako eh. Dahil sa mga nangyaring mga ghost project, baka wala na atang tulay ah. Huwag na tayong tumulong. Sabi ko na kay mo, Senyor, i-YouTube na lang ako, ipasa na lang sa inyo. Pero sa gitna ng kadilimang ito, sa dami ng issue ng korupsyon, sa dami ng ilang mga lingkod bayan na naging lingkod bayan, hindi dapat tayo magpadaig sa kadiliman. Kailangan manatiling maliwanag ang pananampalataya. Paano? Bago tayo magturo, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Yung ghost project, saan ba niya nagsimula? Nung high school tayo. Diba? Sasabihin mo sa nanay mo, Nay, may project kami. Anong project nyo? Pamaypay. Magkano yan? 500. Grabe naman pamaypay yan. Diyan nagsimula ang ghost project. O kaya, ikaw ay may anak. Sabi ng anak mo, Mami, kailangan ko po ng kokomban. Kailangan ko ng folder. Tandaan nyo, ang korupsyon hindi na lang pera. Yung pagkuha ng gamit sa opisina. Sabi ng nanay sa anak, huwag kang mag-alala anak. May makukuha na ako ng kokomban na yan at folder na yan. Maghintay ka lang bukas. Binigay na yung open ban sa folder. After 2 weeks, bumalik yung anak. Sabi ng anak, Mami, reject po yung project. Bakit? Bakit daw po may logo ng Prex? O, ayan, di ba? Ang
nyo stationary. Tapos, magsasalita tayong corrupt yung mga politiko. Ako, alam nyo po, totoo yun, nagagalit ako kasi nakita nyo yung nangyari ngayon mo, Senyor, sa Cebu. Kawawa yung mga kababayan natin doon. Nakakalungkot na maraming tao ang nawala ng buhay dahil sa kapabayaan at kasakiman ng iilan. Pero ang tamang atake at tamang pananaw ay hindi maging pariseyo na turo ka ng turo, tatlong daliri mo nakabalik sa inyo. Di ba totoo yan? Sakit yan ng mga Katoliko, lalo yung mga taong simbahan. O, bato-bato sa langit ang tamaan, magkabukol naman kayo. Nakailang convention na kayo. Hindi pa rin kayo nagbabago. Nakakalungkot, di ba? Minsan PPC meeting, naubos na merienda, away kayo ng away. Hindi na nakapagsalita yung Monsignor, yung pare. Paano? Paligsangan. Kaya nga ako, Monsignor, excited ako, mag-advent na. Alam niyo naman, pag may season sa Catholic Church, bumabait lahat ng Katolikong taong simbahan. Dahil ang mga Katoliko parang prutas, seasonal, ha? Yan. Walang mag-aaway pag-advent. Pati-pati muna pag-let. Pag ordinary time, yan, rambulan na ulit tayo. Wala nang pakialaman to. Diba? Ay napansin ko, pagka may season kagaya ng Advent, payapa ang Mother Butler at Apostolada. Walang nag-aaway na CWN at Legion of Mary. Hindi nagpapaligsahan ng Prex at El Shaddai. Payapa ang mga lay minister at Knights of Columbus. Kailangan pa ba mag-intay ng season? Hindi. Ang pananampalataya, dadalhin mo kahit nasaan ka. Si Brother Michael, hindi ako natuloy magpare. 2 taon na lang pare na ako. Kaya lang na-realize ko, napakahirap magpare pag may itsura ka. Ano po, no? Natutunan ko yung kay Monsignor, ha? Ang tawag dyan, kababaang loob, ha? Sabi nung mga kaibigan ko, obispo, sayang ka, Michael. Kung ikaw naging pare ka, sa daldal mo yan, malaki-laking koleksyon na makukuha mo. Sabi ko yun nga, na-realize ko ako, excellency, walang kita sa pagpapari. Imagine yung alay kila Monsignor at sa mga obispo, puro papaya. Pwede po ba? Tigil-tigilan nyo ng pag-aalay ng papaya sa mga pari at obispo. May barkada ko, obispo na sa Cardinal Santos ngayon, nagtataipo siya. At tigil-tigilan nyo na rin ang pag-aalay ng dilata. Kasi hindi naman po nasunugan yung mga Monsignor at obispo. May barkada kong pare, sa sobrang dami ng dilata, yung nanay niya may pure gold na. Ano po? Nagtitinda na po ng mga dilata. Ang hirap ng buhay ng mga pari. Alam niyo ni Monsignor, lalo ngayon, parish priest siya. Ang hirap makapagpatapos ng simbahan. Lahat na lang ng gimmick ginawa nila. Pari nagsimula nung nagpatawag ng donasyon, Monsignor na, hindi pa tapos yung retablo. Lahat na lang ng ginawa natin program. Anong gusto natin? Walang kamatayang ballroom. Pinagsayaw lahat ng mga manang sa parokya. Naubos na, namatay na lahat yung Mother Butler. Sabi, wala na sasayaw. O ano naman? Bingo naman. Dati ang bingo, sugal. Pag simbahan ng gumamit, naiiba tawag, apostolate. Diba? Nagiging apostolate, diba? Tanungin natin ang ating sarili. Galing tayo sa mga korap na congressman, sa mga korap na politiko. Paano naman yung ginagawa mo sa kapwa mo sa parokya? Hindi ka nga korap, chismosa ka naman. Diba? Kumunyon kayo ng kumunyon, pero si Kristo nasa nguso lang. Hindi umaabot sa puso. Mag-iingat po tayo sa ganyan. Ang topic nyo sa akin, paano makikilakbay ang magulang sa anak? Simple lang. By example. Kung paano kayo kumilos, yun ang iisipin ng anak. Hindi na uubra yung magulang ako, makinig ka sa akin. Minsan yung salitang magulang, pinanindigan nyo, ang gugulang nyo. Sabi nung nanay sa anak, nung nabata sa anak, Mami, pahingi nga po ng 100. Ano? 90? 80 nga, wala ako? 70 pa kaya? 60 nga, ang hirap kitain. 50, wala ako sa wallet. 40 pambili ng ano. Sabi nung anak, akin na nga ho yung 30. Paubos na ng paubos eh. 100 ang hiningi ko sa inyo. Umabot tayo ng 30. Pero napansin ko, di ba ang mga magulang, kahit ganyan, napakadalisay ng puso nyo. Lalo yung mga nanay, pag hiningan mo ng pera, sabi mo, Nay, pengin pera? Ano? Pera? Panting ka, wala akong pambili. Pera na naman. Puro kagastos. Kunin mo yung wallet. Iintayin mo lang. Bibigyan ka pa rin ng magulang mo. Diba?
Nagsalita ako ng graduation itong nakaraang buwan. Sabi ko sa mga anak na naririto at buhay pa magulang nyo, mahalin niyo yung magulang nyo kahit may kakulitan na. Ako aminin ko, Monsignor, marami akong pagkukulang sa nanay ko. Kasi yung kakahabol ko sa karir ko, gumanda buhay ko, wala akong oras sa nanay ko. Na-realize ko may edad na nanay ko. Kasi minsan, pag nagsushooting ako, tumatawag pa, naiinis ako. Pero ngayon na-realize ko, darating ang panahon, ipagpapalit ko ang lahat, makita ko ulit tumatawag yung nanay ko. Amen. Kaya huwag niyong pababayaan ng mga magulang niyo. Bakit? Sa 10 utos ng Diyos, tanging ang pagmamahal at paggalang sa magulang ang may reward at punishment clause. Anong sabi ng banal na kasulatan? Ang sino mang anak ang magpasaya at mag-aruga sa kanilang nakatatandang ama at ina ay pagpapalain ni Yahweh at bibigyan ng mahabang buhay. So kung kayo mapait, 5,000 years old na kayo, buhay pa kayo. Na apo na lahat ng miyembro ng PREX, ikaw na lang ang natira. Pati posisyon ni Monsignor, sa'yo na rin. Pero sabi ng Biblia, ang sino mang anak ang magpabaya at magpaiyak sa kanyang mga matatandang magulang ay susumpain ni Yahweh. O diba? Susumpa sa inyo si Yahweh, di ba kayo natakot? Pagmamahal sa magulang. Pero alam niyo po, mahirap na maging magulang ngayon. Kasi parang mas matalino pa yung mga anak natin sa atin. Sa dami ng pwede nilang pagkunganan. Sabi ko nga, napansin ko yung mga kabataan ngayon, Monsignor, ang hihina ng loob. Nung panahon natin, pag may problema, wala naman sinasabing health awareness, mental health. Ano mental health? Kumilos ka, lintik ka, paluin pa kita. Ngayon, pagugasin mo lang ng plato, stress, depression. Napansin ko, ang hina ng tuhod ng mga kabataan. Kaya ako, namimiss ko yung dating panahon. Lalo na nung panahon nyo, black and white pa yun. Ako 80s ako 1982 ako pinanganak. 43 na ako, mukha lang akong fetus, pero 43 na ako. Nung 43 na ako, natakot na ako, kasi sabi ng Bible, ang buhay ng tao ay 70. 80 para sa malalakas. Kaya pag nasa ganyang edad na kayo, ate, kuya, behave ha, huwag kayo masyado malikot. 20 pirma na lang ng bulate yan, mamamatay na kayo. Baka maihipan lang kayo ng hanging habagat, wala na kayong buhay. Pero pag kayo lumagpas ng 80, 85, 90, 95, dalawa lang yan. It's either sobrang bait nyo na ang lakas nyo kay Lord, or certified na demonyo kayo, na kahit si Satanas ayaw pa kayong papaligin. So, naisip ko, sabi ng Bible, ang buhay hanggang 70, 80 pag malakas. 43 na ako. Bilang ko na, 80 minus 43, shucks, may 37 na Pasko na lang ako. 37 na bagong taon, at 37 na National Convention ng PREX. Kung taon-taon ako nandito, di ba? Na-realize ko, grabe, bilang ko na, natakot na ako. Pero nung nakita ko si Monsignor at kayo, nawala ang takot ko. Bakit? Dahil kung ako natatakot na, paano pa kayo? Mas matanda kayo sa akin. 50 na kayo, 60, shucks. 20 taon na lang, mamamatay na po kayo. Diba? Pero ang buhay, wala yan sa edad. May mga sanggol na sumakay sa Malaysian Airlines, hindi na nakababa. Bakit? Dahil bumagsak yung eroplano. Kaya ako takot na takot ako pag pinagsoshow ako sa abroad, dahil lagi ako nabibiktima ng matatagtag na eroplano. Yung isa itago natin sa pangalang Cebu Pacific, no? Kaya pala Cebu Pacific, sa Cebu ka papunta, sa Pacific ka ibababa. Mas okay na yung kaysa naman Asian Spirit, Asian kang sasakay, Spirit kang bababa. Mas okay na rin yung kaysa naman Cesair, pagbagsak nun, sesto ka. Pero nagbibiro lang ako, lahat ng eroplano, safe na ang rule, pag oras mo na. Kahit anong kagat mo sa puno ng akasya, pag mamamatay ka na, ate, kuya, that's it, pansit. Alam nyo kami mga taga Bicol, ang dami namin pamahiin, humaba lang ang buhay namin. I'm sure meron din kayo, di ba? Nilalagyan ng batas ng pula sa ulo para hindi mausok, hindi na para malaman mo kung anong klaseng siopaw yan. Asado ba o bola-bola? Pag ikaw ay babae at may nunal ka sa ilalim ng mata, wag mong tutuluan ng luha yan. Mamamatay ang mister mo. Kaya pag may nunal ka sa kaliwa, iyak ka, puro pakanan. Putya, ang hirap naman yun. Paano kung may nunal pa rin, pabaliktad ka iiyak, diba? Wala yan sa pamahiin. Yung iba, ayaw, sabi, bawal maglibing ng patay pag Lunes. Alam niyo ba kung bakit? Siyempre, day off nyo naman, Senyor. Day off yan. Alam nyo kung bakit?
May pamahain kasi na pag sinimulan mo daw sa unang araw, sunod-sunod may mamamatay. Ang hirap nun. Imagine mo, namatayan ka na, tapos mamamatayan pa kayo. Tatlo lang kayo magkakapatid. Merkules pa lang, ubus na lahi nyo. Pero wala yan sa pamahiin. Iba ang mundo ngayon. Dati, napansin ko, yung mga kabataang matibay ang kalusugan, nakapaglaro sa kalsada. Diba bakit? Ako, pinanganak ako sa mapayapang lungsod ng Tondo. Payapa, gagalangin. Magagalang ang tao dyan. Bago magsaksakan, Monsignor, nagnunupina pa kami. Tapos ka magpapataya, ganun. Tanong pa ni Monsignor Mar Enriquez yun, no? Natatandaan ko, ang saya ng buhay ko nung bata tayo. Walang internet, pero nakikita-kita tayo. Diba? Naalala niyo po ba noon, ang laro, walang bayad? Chinese Carter. Pumalakpak lahat na nakapaglaro ng Chinese Carter. Lahat tayo. Lalaki, babae, tumatalon dyan. Mas mataas pa kami mga lalaki tumalon sa mga babae. Pag ako tumalon, Tondo ang baba ko, Quezon City na. 45 minutes, nasa Alapacap ako. Asan si Michael? Andyan lang yan, nagpapadulas. Wait lang, bababa rin yung pangit na yan. Ngayon, pag lalaki ka, tumalong ka dyan, lulukoyin ka. Bakla, 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 bakla. Pwede bang silahis muna, wag agad bakla? Papunta rin ako doon, 2 years lang, bigyan mo ko. Developmental yan, ika nga progressive, ha? Sino makakalimot ng larong tagu-ampong? Alam niyo yung tagu-ampong? Diyan mo nakilala yung mga demonyo mong kaibigan. Bakit? Hanap ka ng hanap, umuwi! Kumain! Kung di man makademonyohan yan. Sino makakalimot ng laro ng mga tanga? Shato. Alam, Monsignor, kapag laro ka shato, yung, ako, sosyal si Monsignor, ha? Shato yung kahoy. Di ba, tas pipilangin mo, 1, 2, 3. Yan ang kapatid ng golf. Kaya hindi ako sorry sa mga nagko-golf, pero natatangahan ako sa golf eh. Kasi imagine mo, after paluin, pa! Halika, puntahan natin. Ba't mo pinalo? Pupuntahan, papaluin mo. Diba, nagbihis pa siya para mapagod. Sino makakalimot ng larong tumbang preso? Naalala niyo yan? Ang puhunan mo ay lata ng Alaska at tsinelas. Hoy, wag basta tsinelas, kailangan Rambo. Monsignor, kapag Rambo kayo, kulay blue. Pag ikaw ay naka-Rambo, nakakaluag-luag ka sa buhay. Pag ikaw ay naka-Islander, ang nanay mo sa munisipyo nagtatrabaho. Pero ang pinakamatibay na tsinelas na nagkaroon ako na patay na ang koko ko, okay pa siya, Spartan! Diba? Lahat ng daliri mo, puro may Varicose vein na, okay pa yung tsinelas mo. Sinong makakalimot ng larong trumpo? Sino makakalimot nung unang panahon ng telebisyon, diikot? Diba? May sara, parang tabernakulo, thank you Lord, no? Parang ka nagdasal, diba? At hindi ko makakalimutan, ang pera ko nung piso lang, pero ang saya-saya ko. Nalala nyo ba? Nung bata tayo, piso lang, pero buo ang mundo mo. Hindi mabitawan ng bata yun pag pumunta doon sa tindahan ni Aling Bepang na chismosa. Iniisip niya, ano kaya bibiling ko? Ano lang kayang bili ng piso mo? Yung sikat na chicheryang pompons, Pritos Ring, Rimpi, at Kirin. Ang sikat na tsokolate nung ako ay grade 4, Lala. Pag ikaw ay naka-nips, medyo nakakaluwag-luwag ka na sa buhay. Diba yung nips yung, wanna see what happens in a bag of nips? What goes on before they touch my lips? They make a rainbow. Chocolate nips, a chocolate rainbow. Chocolate nest, and then they color all the flowers and they pin the trees. The sweet and delicious, look at all those bees. When I want fun, I get a bag of nips and make a rainbow. Nips, nakabisado ko na, kakakain ko niyan. Sinong makakalimot ng mga cartoon characters na sumabay sa pagtanda natin? Si Care Bears. Naalala niyo kapangyarihan na sa tiyan, Care Bears! Si Princess Sarah na tanga at si Becky walang malay. Di ba pa nag-usap yung dalawa, sabi ni Sarah, Becky, nagugutom na ako. Sabi naman ni Becky, Hindi natin alam, si Becky nagnanakaw ng keso para pakain kay Sarah. Ito namang tangingot na Sarah, imbis na kainin yung keso, pinapakain pa sa mga kaibigan daga. Ang hindi natin alam, pag commercial, kinakain ni Sarah yung daga with cheese, di ba?
Sinong makakalimot sa pinakamakapangyarihang robot? Si Voltes 5. Diba? Nagkaroon ng gera sa Gulfo. Nagpadala ang Amerika ng 1,000 jet. Ang China 500 jets. Ang Japan 5 jet lang ang pinadala. Umatras yung 1.5 nung narinig nila yung tunog. Ten, 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 ten. Sabi, shucks, sa panood ko yan. Hihiwain tayo ng letter V. At tandaan nyo, ang unang naka-invento ng Zoom ay hindi tao. Si Voltes 5, di ba pa sinabi nila, let's bolt in! Lahat sila nasa screen nyo ng unang Zoom. Alam nyo ho, sana nakikita nyo ang tawa nyo ngayon. Kasi yan ang tawa na hindi kayang ibigay ng mundo at ng social media. Simpleng buhay. Kaya yan ang ipapaalala nyo sa anak nyo kahit sa sermon kayo ng sermon ng kung ano-ano na kahit kayo mismo hindi nyo naiintindihan ang sinasabi nyo. Ipaalala nyo lang sa kanila kung gaano kasarap ang simpleng buhay. Para sabi ng lolo sa apo niya, alam mo apo, nung panahon ko, 20 years old, 20 sabi niya, 20 pesos lang, kaya ko nang makabili. Meron na ako sa 20 pesos apo ha, nung panahon ko, 2 pantalon, 2 rubber shoes, 2 t-shirt, mayroon pang libreng sombrero. Sabi ng apo, talaga, grabe pala. Eh, ngayon, ano po ba? Eh, wala eh, marami na CCTV. Ano po? So, hindi pala bumibili yung lolo. Shoplifting pala. Alam mo, father, no? Grabe naman yung 20 mo, senior. Wala, nangungupit yung lolo, di ba? Iba na ngayon. Kaya alam nyo ho, nagbigay ako ng retreat sa mga pari sa isang diocese, and I was explaining to our beloved clergy, even in our homilies in the Eucharist, we have to make sure that even in the simplicity of the gospel, we might feel the ever-loving presence of God and its power. Alam niyo po, masarap maging Katoliko sa panahong ito. Pero hindi natin yung sasabihin ng may pagmamalaki. Una, may kababaang loob. Kaya bago po ako magsimula, hindi po ako nagsisimula. Introduction pa lang yun. Joke lang. Nakapagkalahati na. Yan. Palakpakan natin ng Panginoon. Nakakalakad na si sister. Thank you po, ate. Monsignor, lumpuyang kanina. Nakalakad po. Santo Niño ang nakapagpalakad, ha? Thank you. 3 bagay ang iiwan ko sa inyo na maging gabay sa paggabay nyo sa aming mga anak ninyo. Una, kababaang loob. Walang makakatalo sa humility. Nakaraan, nakita kami ni Monsignor sa alumni homecoming namin dahil magkakasama kami sa San Carlos Seminary. At siya na natutunan namin sa aming patron na si San Carlos Borromeo. Humilitas. Kababaang loob. Huwag tayong mayabang. Huwag niyo isipin na kayo'y press dahil kayo pinakamabait sa parokya niyo. Hello? Mga itsura niyo pala, tinitingnan ko na, no? Parang mga hindi kayo pahuhuli ng buhay. Ito yung mga hindi mo malalagpasan ng chismisan. Pero nakita niyo, pag ang Diyos tumawag, hindi siya tumatawag ng mga karapat-dapat. Yes. Bagkos ginagawa niyang karapat-dapat ang kanyang mga tinatawag. God doesn't call the able, but He enables those He calls. Ako sa tagal ko bilang lay preacher, minsan tinatanong ko, Lord, bakit ako? Marami naman mas mabait sa akin dyan. Hindi naman akong pinakamabait. Meron din naman akong kalokohan. Meron din akong kasalanan. I'm sure ang ating mga kaparian, mga kaubispuan, kahapon magkausap kami ni Archbishop-elect David William Antonio. Nandun na kami sa Isabela, doon ako nang galing po, dumiretso ako dito. Kinikwento niya kung paano siya nagsimula bilang formator, at ngayon Archbishop-elect. Kayo po, naalala niyo ba nung unang araw niyo, nung kayo sumali sa Prex? Di ba sigla-sigla niyo? Yes. Ngayon, di ba ang dami niyong dahilan para hindi umatin? Pati kayo atin, ang dami ng biyayang binigay sa inyo ng Diyos, alaksan, Vicks, efficacent oil. Kaya ako alam ko na, Monsignor, kahit nakapikit ako, kung sinong community nag-imbita, pagpasok ko dito, amoy alaksan at saka mga salompas. Prex ito, ano? Darating ang panahon, susubukin tayo ng pananampalataya na kahit naglilingkod tayo, hindi tayo immune sa mga problema.
Hindi naman tayo pinangakuan ni Kristo ng magaan na buhay nung tayo ay sumunod. Kung ako mag-iisip lang, Diyos ko, 40 minutes lang ako magsasalita. 12 oras ako magbibiyahe. Pero inisip ko, hindi eh. Tinawag ako ni Lord. Ginawa niya akong bungangang naging tao. Diba? Sampul pa lang ako, nagtutok na ako. Dahil, gusto ni Lord gamitin ako para sa kadakilaan niya at serbisyo ng inang simbahan. So, wag natin itong ipagdamot. Gusto niyo maging mabuti ang mga anak niyo, kayo ang magpakita ng kababaang loob. Kung kayo nag-aaway ng mister niyo, wag niyo pakita sa harap nila. Kayo mismo, ipakita niyo ang kababaang loob. Ang mga kabataan kasi ngayon, hindi na nadadaan sa salita. Napansin niyo bakit mas gusto nila mga artista? Hindi naman nila tinitingnan yung ginagawa ng salita ng artista, kundi yung kilos ng artista. Kita niyo si Kristo, nung siya ay nangaral, hindi naman siya tumigil sa pagsasalita. Pwede naman niyang pagalingin yung kay Tongi nang hindi niya iniyayakap. Niyakap niya. Iba nga trip ni Kristo, di ba? May pinagaling na bulag, kumuha ng putik, may laway pa. Ew! Kaya lang sabi ni Kristo, yun ang naiintindihan ng tao eh. Yun ang lingwahe natin. Yung lingwahe ng tao. Kababaang loob, huwag tayo mayabang. Alam niyo si Brother Michael, nung nag-i-artista ako, kailangan di ko inisip na sikat ako kasi hindi naman ako boy next door, hindi naman itsura ko. Lagi ang karakter ko sa GMA, Pipito Manaloto, komedyante. Pag horror, lagi ako nasa banga. Imagine niyo yun. Ang script ko lang, no, senyor, ganun ka lang ng ganun, no? Okay lang, may bayan naman, umuungol ka lang, di ba? Nagkataon lang eh, na-discover ako ni Mike Enriquez, sumalangit na ang kaluluwa niya, at si Ding Dong Dantes. Kaya ako nisip ko, ako pa rin to, no? Yung Michelangelo na tawad-tawa ako sa maliliit na bagay. Yun ang hindi ko inalis sa sarili ko, yung simplicity sa magaganda at masasayang buhay. Kasi ngayon napansin ko, hindi na pahayamanan eh, Monsignor, pasayahan na lang. Nung nag-pandemya, napansin nyo, naging pare-pareho tayo, may pera o wala. Di mo kayo nakalabas, di rin ako nakalabas. Di mo ba? Tumigil ang mundo, nag-iba. Mas, nung panahon ng pandemya, mas okay ang umutot kaysa umubo. Totoo yun, di ba, Monsignor? May barkada ako, umubo, mamaya wala na. Asa na siya? Cremate na daw. Grabe naman yan. Umubo lang, nasabi. Di ba? But if there's one beautiful this pandemic gave us, ask me what? The beautiful gift this pandemic gave us is the gift to stop. Yes. Natutunan natin huminto. Bakit? Lahat tayo busy sa kakapush ng ating agenda. Bigla sinabi ni Lord, yan, napahingang ka na, patay ka na. Di natin alam. Malay nyo, kaya ang sarap ng tawan nyo. Sabi ni Monsignor, di ako tumatawa ha. Diba? Hindi natin alam. Kaya ano sabi ng kanta natin sa simbahan? Kung may gagawin kang mabuti, huwag mo na ipagpabukas ngayon na. Sabi ng kanta, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya't ano man ang mabuhuting maaring gawin ko. Kailan? Ngayon. O anumang kabutihan ang maari kong ipadama, itulot ninyong magawa ko. Kailan? Ngayon, ang mga bagay na ito, naway, wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling sa ganitong mga landas. Isa lang. Isang buhay lang. Pero sabi nga, if you have lived it well and for the Lord, once is enough. Sa ilang linggo lang, huhudyatan na natin ang bagong kalendaryo ng inang simbahan. Ang Advento. Ang Advento, dalawang parte. Don't forget, the liturgical aspect of this season ay dalawa. Una, ang paghahanda natin sa pangalawang pagbabalik. Kaya ang kulay niya, violet, abo, penance. Kasi iba pag Advent, Pasko agad.
Kaya pinagsasabihan ko nga ibang mga kaibigan natin, Father, it is liturgically incorrect to put Christmas decors agad pagkapanahon ng Adbyento. Because it will give wrong signal. Alam niyo naman ang rule sa liturgy. Alam niyo ba yung liturgy? Ito yung bago yung letter F. Liturgy. May rule kami, you can negotiate with terrorists but never with liturgies. Ang Adbyento, hindi agad Pasko. Ang unang pinaghahandaan natin yung pangalawang pagbabalik. At dahil hindi natin alam, ang paghahanda ay hindi lang sa Adbyento. Araw-araw. Nung minsan may tinanong ako, nagbigay ako ng Advent Recollection last year sa isang parokya. Sabi ko, Nay, ano pong mangyayari sa December 25? Sumagot yung matanda, Brother, ipapanganak po muli ang Panginoon. Sabi ko, ha? Saan? Nang mapuntahan ko rin. Mga kapatid, hindi natin taon-taon pinapanganak si Jesus Christ. Maawa naman po kayo sa sinapupunan ng mahal na ina. 2,000 taon ang labas-masok yung batang yan. Baka sa darating na Pasko, hindi na iiris si Mama Mary. Aaching na lang siya. Aching! Jose, yung bata, lumabas na naman. At maawa naman kayo sa 3 hari. Sabi, uy, may ba't sisilang na naman yung baby? Ano pa yan? Taon-taon na lang. At maawa kayo lalo kay Kristo. Sabi ni Mama Mary, may bisita ka ha? Sabi ni Kristo, kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to. Hindi po natin inuulit. Bagkus, kinugunita. Pakiulit nga, kinugunita. Because the best gift that we receive in our faith is the gift to remember. Anamnesis. Pakiulit nga. Anamnesis. Ang salumat niyan, amnesia. Maraming kanyang Katoliko, lalo na pag magko-koleksyon na. Ang dami nag-iimbita sa akin mga obispo, Brother, ikaw ulit magbigay ng Advent Recollection. Bishop, ako na nakarang taon, wala ka namang kaibigang ibang speaker. Sabi niya, aminin ko sa iyo, kasi nung ikaw ang nagsalita, nagpakolekta kami. Grabe yung kolekta, parang simbang gabi. Gusto mo, Monsignor, subukan natin ngayon. Sayang to, Monsignor, para sa community na to. No? Sabi ko, Bishop, ganito na lang. Patawag niyo yung mga kolektora. Titignan ko ba't ba ang hina ng koleksyon mo? Diyos ko, nung dumating yung mga kolektora, kaya naman pala ang hina ng koleksyon. Ang tatanda na ng mga kolektora. Ang babagal lumakad. Bago makarating, tapos na yung misa. Sabi ko, Bishop, kumuha ka mga kolektora, yung mga mukhang holdapper. Yung malayo ka lang sa takot, ipapato na yung bagay. Yun na yan! Huwag na lalapit! At ang suggestion ko kay Monsignor at sa mga pare, kay Father, bago po sila magpakolekta, magdasal muna ng ganito. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ipuin mo mga nagsisimba ngayon para walang magbigay ng piso, 5 piso, 10 piso, 20 pesos, pagko 50, 100, 500, mas mainam 1,000. Ang hindi magbigay, kuhunin mo na. Tignan ko lang, kung di nyo maibigay pati mga bag nyo. Bakit ka magbibigay? Tanungin niyo ako, bakit? Dahil tayo ang unang tumanggap. Nemo nun that quod non habet. Ano yon? I want ice cream. Yung ba yun? Anong sabi? You cannot give what you do not have. Paano mo ituturo ang kababaang loob ko? Ikaw dukdukan ka ng yaman. Be humble. Second, be grateful. Pakiulit na. Yan po turo nyo sa mga anak nyo. Everyday magpasalamat. The Eucharist showed us. Eucharistomen. Thanksgiving. Pero nung ginagawa natin sa misa, hingi ng hingi kay Lord. Nalilito na siya kung Panginoon pa siya o Panginoon. Kaya nakita nyo, sa liturgy, nilagyan na ng kung saan tayo hihingi. Saan? Sa prayers of the faithful. Baka pwede mamaya sa misa pa nagsimba tayo, sino natin magpasalamat? Lord, tumatawa pa ako. Lord, nararamdaman ko pa yung sarap ng himoy ng hangin. Nararamdaman ko pa yung tawa ng buhay. May nagtanong sa akin na isang araw, naglalakad ako sa mall. Kasi pangit naman kung gumagapang ako, din dumi-dumi ko na. Sabi niya, hi, ikaw ba si Michelangelo? Nakikita ko sa TV, saka sa TikTok. Lagi kita napapanood, trending ka eh. Sabi ko, opo, ako nga, maliit ka lang pala sa personal. Sa TV mo kakamatangkad, so laitan po ba ito? Pwede po ba akong gumante? Sabi ko, ate, mag-ingat ka sa aspile, puputok ka na, ha? Sabi niya, pwede bang tanong? Sabi niya, anong tanong mo, sister? Bakit maraming taong malulungkot? Sabi niya sa akin, sabi ko,
Alam niyo kung ba't maraming taong malulungkot? Tanungin niyo po ko bakit. Kasi ito yung mga taong walang ginawa kundi bilangin yung mga bagay na wala sila. Gusto niyo maging masaya? Yung mga hindi sumagot, in Jesus' name, simula ngayon, lugpo kayo hanggang mamatay kayo. Ang tatamad nyo sumagot, patapos na ho ako. Gusto niyo maging masaya? Gusto niyo ba maging matagumpay? Change your paradigm. Yan ay isang tinuro sa amin ni Monsignor nung kami nasa Teolohiya. The paradigmatic shift. Paradigm means pattern. Change your pattern of thinking. Huwag mong bilangin yung wala. Bilangin mo yung meron. Amen. Problema kasi sa'yo, reklamador ka. Pag mainit, init. Pag malamig, Diyos ko, lamig. Isa na naging uod ka na lang. Yung uod, walang nararamdaman. Pag ang ulam, isda, nagre-reklamo ka. Isda na naman, hoy. Bago ka magreklamo, isda na naman. Ikaw ba naramdaman mo yung isda nung pinrito siya? Magpalit kayo ng isda, ikaw ang iprito. At sabihin ng isda, tao na naman, mapapatay ko yung galunggong na yan. May umiiyak sa akin, babae, sabi niya, brother, kababae kong tao, mukha po kong lalaki. Bakit? Wala po kong dibdib. Kapatid, sister, kung babae ka at flat-chested ka, napakapalad mo sapagkat ang dibdib mo at likod mo ay iisa. Di po ba? Kahit umikot ang ulo mo, parang wala lang. Sabi niyo siguro, brother, madaling maging masaya kung kaya mo, walang problema. Who told you? I came from a broken family. Sabi ko nga doon sa unang libro ko, nakapag-promote. Ito po yung libro kong Love with God Today. I'm sure iba sa inyo nakabili na nito, pero niliitan natin para mas madaling ibulsa. At lumabas na po isa kong libro, yung Love with God Again. Ano po? So pag hindi kayo bumili mamaya, sisiraan ko kayo sa programa ko bukas sa DCMM. At babanggitin ko si Monsignor, ha? Ayan. Alam niyo, sabi ko po dito sa libro ko, alam niyo po, ang sikreto para ma-bless, bilangin natin yung blessings na meron tayo. Kita niyo si Lord, paghihiling sa Ama niya ng milagro o panadami niya ang mga tinapay at isda. Di ba nung una niyang ginawa? Tumingala at nagpasalamat. Ganon din nung huling hapunan. Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Thanksgiving is a Eucharistic act. So, pakita natin sa mga anak natin, hindi man madami ang kotse natin na may espesyal na payong, hindi man malaki ang bahay natin o kontraktor ang nanay at tatay nila, pero makita sa inyo na habang nagkakaedad tayo, ay mas lalo tayong ngumingiti at nagpapasalamat dahil naging hindi ikaw ang tapat, kundi ang Diyos ay tapat at sapat. Amen! And last but not the least, malay. Pakiulit nga, malay. Yan ang kulang sa atin sa Pilipinas. Tamang malay. Galit tayo sa korupsyon, kasalanan din natin yan. Sino ba nag-i-elect sa mga yan? Di po ba? Ako nga ho, Monsignor, ito nakaraang rally. Kausap ko ilang mga obispo natin, sabi ko sana, pag nag-rally, kung may politiko, walang pagsasalita yung politiko sa entablado. Kasi kahit mabait yung politiko, sa baba lang sila. Kahit kami mga artista, walang pagsasalitain. Ang magsalita pare, obispo, o ordinaryong laiko, para yung rally malinis. Kasi napansin nyo, kahit yung rally natin, nanganuan na. Kaya ang gulo na eh. Di po ba? So, malay. Kung merong binigay si Kristo sa kanyang mga alagad nung bumaba ang Espiritu Santo, saan yun ang apoy? At unti-unti silang napanot. Medyo mainit yun eh. Kaya pag pumunta kayo, may relic, buhok ni San Pedro. May nakapulot nung Pentecost. Ang ibinigay sa kanila ni Lord, malay. Binuksan ang isip ng mga apostol na wala yung takot nila. Ngayon, handa na silang mamatay para kay Kristo. Amen. Ngayon, yan ang hitatanong sa'yo. Handa ka bang mamatay kay Kristo? Amen. Pero sa palagay ko, hindi nyo lang kailangan ni Kristo sa atin ngayon. Eh. Sabi ni Kristo, ano ba kayo? Hindi nyo kailangan mamatay para sa akin. Ang kailangan ko mabuhay kayo para sa akin. Amen. Sana po, habang i-conclude natin ang talk na ito, at lahat tayo ay dudulog sa dambana ng Eucharistia. Huwag natin kalimutang humingi ng sapat na malay, sapat na pasasalamat, at sapat na kababaang loob. Sapagkat lahat ng meron tayo, ay hiram lang natin sa Panginoon. Di ba kinakanta natin, hiram sa Diyos,
ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Salamat sa Diyos. At ngayon, tinatawag kayong lahat na magpatuloy sa anumang estado meron ka. Politiko kang Katoliko, maglingkod ka ng may pananampalatayang Katolikong politiko. Isa kang pari, maglingkod ka bilang pari pagkatapos ng puso ni Jesus. Ikaw ay laiko, kagaya natin, maglingkod tayo sa isa't isa ng may kababaang loob, pasasalamat at malay. Sapagkat ito ang panawagan sa atin ng Diyos. May paborito akong kanta na post-communion prayer. At naluluha ako pag kinakanta yun sapagkat napakaganda nung paalala sa atin. Sabi ng kanta, in omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Dominum in everything love and serve the Lord. Tayo nga po lahat, in omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Dominus in everything love and serve the Lord. Darating po ang panahon, tayo po'y haharap sa ating buong may kapal. Sana pag nakita tayo ni Lord sa tarangkaan ng langit, ipasalubong niya tayo sa mga anghel at sabihin, hatakin mo yun, no? Prex ko yun. Hatakin mo yun. Kasi pari ko yun. Hatakin mo yun. Kasi nabuhay siya para sa akin. Salamat sa Diyos. Tinawag na tayo. Ako po, ipagpapalit ko lang kung meron ako. Pero hindi ko ipagpapalit ang pagiging Katoliko, pagiging lay preacher ko. Darating ang panahon na lang po, hindi na ako kukunin sa Pipito Manaloto kasi 200 years old na ako. At saka paano pa ako kukunin? Patay na rin kayong mga manonood. Darating ang panahon, bago na ang mga pari, ang mga obispo. Pero excited akong humarap sa Diyos at sabihin sa Kanya, Lord, nagsikap kami. Nagsikap kami na sundin ka. Kahit pinagtatawanan kami. Nagsikap kaming sundin ka. Kahit makasalanan kami. Nagsikap kaming yakapin at mahalin ka. Kahit paulit-ulit ang mga problema sa buhay namin. Bakit, Lord? Sapagkat ikaw ay tapat. Tandaan niyo po, walang alagad ang Diyos na papabayaan niya. Nakasulat tayo sa puso at kamay niya. Kaya mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, sa Prex, magpatuloy kayo ng may sikla. Pag nakita niyo pumuputi na ang buhok niyo, kumukunot na ang noon niyo, nalalamo na yung mata niyo, bumabagal na yung lakad niyo, humarap kayo sa salamin ng may tapang at sabihin niyo, Panginoon, ito pong puting buhok na ito, itong aking kulubot na mga muka, at yumuyukot na katawan, ito ang patunay ng pagmamahal ko sa iyo. Paglilingkuran kita bilang Prex hanggang sa huling sandali ng buhay ko. At ako naniniwala mo, Senyor, pag ang pagbabago ay magsimula sa Prex, kaya nitong baguhin ang buong Pilipinas.
Pag umuwi kayo sa inyong mga parokya, simulan nyo, huwag manira, huwag manchismis. Pag meron kayong kasister na naliligaw, puntahan nyo, kausapin nyo, akayin nyo papalik. Huwag kayong sumama sa pag-intriga sa mga pari, sa mga madre. Tumigil tayo sa mga mapapabaw na pangangailangang pang sarili. Tapos ipakita natin sa isa't isa ang kababaang loob, pasasalamat, at bagong malay. Pasensya na po kayo na ako po'y naiyak kasi pag ako po'y umiiyak, lagi po nauubos yung binibenta kong libro. O diba mo sinyo ang galing ko? Naipasok ko pa. Bumili kayo mamaya O ito pong libro natin, Love with God Today, at saka po itong Love with God Again, available po dyan. Pasensya na po kayo, ilan na lang po ang natitirang kopya sapagkat nung nilaunch po namin ito noong nakarang linggo, naubos na po agad yung almost 10,000 copies sa unang print namin. So meron po, sana po supportahan niyo po kasi sapagkat parte po ng pagbili niyo ng libro, nagpapaaral po ako ng mga seminarista para magpari at yung ilang sales po natin ay idodonate po ni Brother Michael sa mga kapatiran nating nasalanta sa Cebu. So pag bumili po kayo, 500 po ang isa, dalawa 1,000, so wala pong discount. Kung gusto niyo pong discount, inutusan ko yung mga staff ko, punitin yung ilang pages. Balikan nyo na lang pag may buo na kayong pera, ha? So 1,000 po, 2 libro, nandito po sa kilid yung libro. Pasensya na po yung mga hindi aabutan, ilang copies na lang po yan. After ng misa, doon na lang po ako magbubuksahin, magsisimba rin po muna ako sapagkat andito na po ang ating mahal na Arsobispo. So sa inyo pong lahat mo, Senyor, marami pong salamat. Sana sa susunod na taon, magkita-kita po tayong muli. At dasal ko po sa Panginoon ang lahat ng mga preks na pumunta na ngayon at nandito at nakakapanood ng ating pong programa ngayon ay biyayaan ni Lord ng mahaba at malusog na pamumuhay. At sa pangalan ni Jesus at sa panalangin ng ating mahal na ina ng Peña Francia at ni Santo Padre Pio ng Petrachina, ngayon pa lang, tanggapin nyo na po ang pagpapala, ang answered prayer, ang pagpapalang siksik, liklik at umaakaw. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Salamat po. Today, the token of appreciation for the insightful and inspirational talks of our speaker, may we call on Monsignor Jesus Romulo Raniada, Kuya Alvin and Ate Lucy to kindly present a gift to our speaker.